ano po yung top 3 na masasabi niyong common na illnesses ngayong papalapit na ang tag-ulan pero mainit pa rin ang panahon? So una, syempre, paparating na ulit yung mga viral illnesses natin. No, yung flu, kaya kailangan talaga magbakuna na naman tayo para sa flu, no? Speaking of flu shot, nagpabakuna na ako. Oo, Ikaw, partner. Ako, nagpabakuna na ako. Ng flu shot for this year, ha? Oh, for this year. Hindi yeah, last nagpaano na year. ako. Kasi iba, yung nagpabakuna na ako last year. Anong sa inyo doon, Doc? Well, ang flu vaccination, ang advice is for adults 19 and up, every year po dapat tayo nagbabakuna. Tsaka iba po yung bakuna sa baba ng equator at sa taas ng equator. Ha? Oo. Pag nasa Pilipinas po tayo, dapat ang ina-avail natin is the Southern Hemisphere vaccine. Every year po yan nagbabago. At ang minimum po na pagitan, for example, na late ka last year nagpa-vaccine, tapos, kailangan mo ng vaccination this year, at least 6 months po na difference. Doon sa naunang vaccine, pwede na po uli magpabakuna. At talagang pag nag-vaccine talaga, hindi ka magkakaroon ng flu. Hindi ka well, it will decrease your chances of having a bad flu. Okay. Kasi 'di ba before naging pandemya din ang flu, Spanish flu before. Dami ring nasawi nung time din, parang COVID din. So it decreases the severity, pero yung totally zero or hindi ka magkakaroon, nandun depends pa rin. on the vaccine efficacy din Oo. kasi sari-sari yung bakuna natin for flu, may quadrivalent, may Speaking may of trivalent. quadri or tri, anong mas okay para sa bansa natin? Well, quadrivalent kasi mas marami siyang kino-cover na strains of the influenza virus compared dun sa trivalent natin. Po, na flu vaccine. But sinabi niyo 19 and above? Kasi yung kunyari yung mga bata ngayon sa eskwelahan, required na magpa-flu vaccine. Yung mga grade 1, grade 2, ganyan po. Well, sa adult kasi ako na full man. But yes, in okay. general, dapat annual talaga ang flu vaccination vaccine. natin. Oo. Tsaka, if I may add, partner Jack, walang 100% na vaccine effective. So, there's no such thing. So, you will still get sick. Pero sabi mo nga, Doc, Milder. mas mild. At saka yung chances of you getting sick, mas less. nami-minimize. Oo, nami-minimize. Okay, so, well, aside po dun sa pag-flu vaccine every year para to prevent, no, ano pa po yung ibang mga advice and tips niyo bago po tayo magpaalam? So yung, may tanong ka pa kanina, yung dalawa pang sakit na mas common Yes. na pwedeng mangyari. Ayan, yung mga atopic, asthma, and yung allergic rhinitis. Plus, syempre yung mga COPD or emphysematous diseases, yung nagbabarandahanan ng hangin dahil po sa paninigarilyo. No? So itong mga to, lalo na pag dry naman masyado yung air, nahihirapan din silang maglabas ng phlegm nila kasi pag sobrang dry ng hangin, nagiging thick din yung phlegm nila. Kasi itong mga pasyenteng to, forever silang, may phlegm na may forever ang mga ito. No? May sila forever yung sa mga- phlegm. Yes. Itong mga COPD and Forever sa emphysema phlegm, na patients, talagang may ganun Magkaka-forever sila. lang, dun ka So, pa no? pag ganyan na masyadong dry ang hangin, nagiging thick yung mucus, mas nahihirapan silang ilabas yung phlegm. Pwede rin itong syempre pag makapal masyado yung phlegm, pwedeng mag-trap ng bacteria, pwedeng magkaroon ng infection, pneumonia naman ang kalaban natin, or again, respiratory illnesses. So, how do you minimize man lang itong, sabi niyo nga, thick na phlegm, lalo na sa mga taong prone sa ganito? So, maraming paraan naman ng pagbawas ng thick na phlegm. Siyempre, number 1, pwedeng gumamit ng mga humidifier. Make sure lang na malinis yung tubig na nilalagay natin. Number 2, meron po tayong mga tinatawag na gamot na pwedeng ibigay, like yung mga acetylcysteine or carbocysteine or mga ganong gamot po na pwede nating ibigay sa mga pasyente para actually mabawasan, para mas maging manipis or mas thin yung mucus. And it will make it easier for them para i-expectorate po yung phlegm Yung nila. lagundi, magandang alternative ba talaga? Ang lagundi is something herbal, pero wala pa talaga siyang parang definite studies okay. na magsasabing it will greatly parang give Kasi yun yung benefit mura or eh. oo. Binibenta talaga siya at sabi DOH, Approved. Oo. Okay, and well, siguro paalala na lang po uli para sa lahat, para hindi tayo magkasakit dahil kailangan tayo ng ating pamilya, kailangan natin magtrabaho, lalo na yung no work, no pay. Doc Irene.
Pero may iba kasi special eh. Oo, kaya ayoko May magpaturok pay. ng flu vaccine. No Wala work. na ako irarason sa SL No ko work eh. with pay. Sabi mo, Okay. nagpabakuna ka, ba't ka Okay. nagtirang kaso? Joke lang po. Doktora, ano pang mensahe niyo po? Siyempre, for health maintenance, siyempre, ang maganda, iwasan natin yung paninigarilyo kasi Alright, siyempre, oo. nakakadagdag yan sa, or paggamit ng vape, actually, nakakadagdag po yan sa, siyempre, pagbaba ng resistensya ng ating baga, kung di naman kailangan lumabas, para lang, kasi syempre pag like kang exposed sa init, ganyan or lamig, minsan yun nakaka-trigger din yun ng pag-atake nga uli ng mga obstructive lung diseases natin. So, kung di naman kailangan magbabad sa araw or hindi naman kailangan magpaulan, iwasan din po natin yun. Tapos syempre maintain a healthy lifestyle. Nothing beats proper nutrition pa rin, tamang pagkain, tamang ehersisyo. Tsaka syempre for prevention, kailangan pa rin natin ng pagbabakuna. Hindi lang sa flu, pati yung RSV, pati po syempre doon sa mga vulnerable populations natin, yung mga seniors or mga 50 and up, kailangan din po nilang mag-pneumonia vaccine. Yan, ako maraming salamat sa ating doktor serbisyo, Dr. Irene Tan. Mabuhay po kayo. Thank you for your Thank service. you ulit.